Mga ka-Soundworks, ito po ang update sa dalawang unit na Crown Microtech 2400 na pinaayos sa atin. So, bali naayos na po natin itong isang unit, bali dalawang channel na po ang gumagana dito. Tapos itong isa po, sobrang problemado. Ito ang daming sirang output transistors. Saka wala tayong makita na original. So, ang ginawa ko, itong mga natitirang hindi nasira sa kabila, so nilipat ko na po dito sa kabila. Kasi dito po, ang nasira dito, isa sa NPN at saka isa din sa PNP side niya. So, dito, mayroong natira. So, yun na po ang tinanim ko dito para mabuhay po itong isang channel. Para itong isang channel na lang po ang poproblemahin natin. Pero ito, kaya natagalan ito kasi maliban dito sa dalawang circuit na amplifier niya na problemado. So itong selector sa bridge niya, itong bridging circuit dito at saka itong mga preamp niya problemado din. So ibang klase pala ito na amplifier mga ka-Soundworks kasi ito, pag inalis natin itong circuit na ito, so hindi tayo makakapag-pick up ng audio dito. So gusto ko sana palitan na lang itong circuit na ito. Kaso hindi ko mapalabas ang audio pag wala ito. Kailangan siya na nakakabit. So alamin natin yan mga ka-Soundworks kung bakit. So dito, ito okay na ito. So ang pinalitan natin dito, itong kanyang selector sa parallel mono, stereo at saka bridge. So yan po ang pinalitan natin at saka itong kabilang volume controller niya. So tapos nawalan po ito ng supply. Ito na po ang gawin nating sample mga ka-Soundworks kasi kinabit ko na po para may sound check natin. So itong sa kabilang amplifier na lang po ang gawin nating halimbawa. So ito po ang naging problema niya. Itong sa kanyang negative side na IC regulator. So ito nasira po ito. May nakalagay dito na 7915. So ito po ang sumusupply sa 15 volts na sa negative side niya. So ayan po. So ito okay na. So pwede na natin ito may sound check. Pero bago po ang lahat mga ka-Soundworks, so tingnan natin itong kanyang power supply at saka itong kanyang kapasitor. Kasi itong kanyang power supply mga ka-Soundworks ay single out lang po ito. Lumalabas po ito ng voltage. Ang nilalabas po nito na voltage nitong transformer na ito mga ka-Soundworks ay nasa 90 volts. Ito po. Tapos ang dito na po sa ating kapasitor ay nandiyan sa mga 20 to 25 volts. So ayan, mayroon po siyang bridge diode. Pero magkaiba po ito ng supply mga ka-Soundworks. Akala ko nga nung binuksan ko ay naka-split po ito, pero hindi pala. Individual pala sila. Mali, itong isang transformer ay dito sumusupply sa kabila. Tapos ang ginagamit niya na kapasitor ay isa lang po na kapasitor ang ginagamit niya bawat channel. So ito po yung kanyang kapasitor na 6,300 microfarad na 150 volts. Pero ang masusukat po natin na supply dito ay nasa 120 volts lang po. So ito mga ka-Soundworks, bali itong positive side ng supply niya ay ito po dito sumusupply sa NPN na output transistors. Tapos itong negative side naman niya ay dito naman sumusupply sa PNP na transistors. So kakaiba ang disenyo nito. Pero napakaganda ng tunog nito mga ka-Soundworks. So na-testing ko na po ito kanina. Kahit na walang equalizer, kahit na direct na po na cellphone po ang gamitin natin ay napakaganda po ng tunog. So pwede po siyang gamitin pang low
or mid or kahit nasa high pa po na frequency. So napakaganda po ng tunog nitong crown na ito. Ang isa lang po ang napapansin ko dito, wala po siyang volume control dito sa harap. So dito na po tayo kumokontrol sa likuran. Dito. Ito po, mayroon po siyang gain dito sa likod. So pakinggan natin ng saglit ang kanyang tunog mga ka-Soundworks. So ayan, nag-prepare po tayo ng dalawang speaker po sa kabilang channel na may kasamang isang tweeter. Tapos ito din po yung sa kabila. So bali stereo connection po ang isa sound check natin ngayon. Thank you sa pagtutok mga ka-Soundworks.